Lumayas ka. Ngayon din. Ang boses ni Don Andres ay hindi sumigaw. Mababa ito. Halos pabulong. Pero mas matalas pa sa kutsilyong pilak na hawak niya. Nanginig ang kamay ng matandang mayordomo habang pinupulot ang nabasag na baso sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag kanina ay parang bombang sumabog sa loob ng napakalawak at napakatahimik na dining room. Senyorito Andres, hindi ko po sinasadya. Nadulas lang po ang... Wala akong pakialam sa dahilan mo. Putol agad ni Andres, ni hindi niya tinapunan ng tingin ang matanda. Nanatili ang kanyang mga mata sa plato ng steak na nasa harapan niya. Malamig na, hindi pa nagagalaw. Alam mo ang patakaran ko. Isang pagkakamali, isang ingay na wawasak sa katahimikan ng bahay na ito. At tapos ka na. Kunin mo ang sweldo mo at umalis ka sa harapan ko. Dagliyang tumalima ang mayordomo, halos madapa sa pagmamadaling makalabas ng silid. Nang sumara ang mabigat na pinto, bumalik ang katahimikan. Ito ang gusto niya. Ito lang ang kailangan niya. Huminga ng malalim si Andres. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang lamig ng hangin sa loob ng mansyon. Para sa iba, ang katahimikan ng mansyon na ito ay nakakabingi, nakakatakot. Para sa kanila, para itong sementeryo. Pero para kay Andres, ito ang nag-iisang respeto na maibibigay niya sa alaala ng kanyang asawa. Sa tuwing tahimik ang paligid, pakiramdam niya ay naroon pa rin si Elena, nakaupo sa bakanting upuan sa dulo ng mahabang mesa, nakangiti sa kanya habang humihigop ng tsaa. Ang anumang ingay, tawa, musika o kahit ang kalansing ng baso ay nagpapaalala lang sa kanya na wala na si Elena, na nag-iisa na lang siyang kumakain sa mesang ito na kasya ang 12 tao. Ang katahimikan ay hindi kapayapaan para kay Andres. Ito ay parusa. At ayaw niyang may umagaw nito sa kanya. Tok! 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 Napahigpit ang hawak ni Andres sa kanyang table napkin. Kumuyom ang kanyang panga. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Sol, ang head housekeeper. Siya lang ang tanging tao sa bahay na may lakas ng loob na harapin ang amo kahit masama ang timpla nito. Don Andres, bungad ni Manang Sol, bakas ang pag-aalangan sa boses. Nandito na po ang aplikante para sa posisyon ng assistant housekeeper. Alam kong hindi maganda ang timing, pero kailangan po natin ng tao ngayong pinaalis niyo si Berting. Hindi sumagot si Andres. Ibinaba niya ang kubyertos at dahan-dahang lumingon. Sa likuran ni Manang Sol, may isang babaeng nakatayo. Payat, nakasuot ng kupas pero malinis na blusa. Nakayuko ito, nanginginig ang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang palda. Pero hindi ang babae ang nakakuha ng atensyon ni Andres, kundi ang nasa likuran nito. Isang maliit na bata. Isang batang babae na may suot na lumang backpack na halos kasing laki ng katawan nito. Nakasilip ito mula sa likod ng palda ng ina. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa mga gintong palamuti sa dingding at sa kanya. Biglang uminit ang ulo ni Andres. Naramdaman niya ang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Anong kalokohan ito, Sol? Malamig na tanong ni Andres. Tumayo siya at sa tangkad niya, para siyang higanting handang dumurog ng kahit sinong haharang sa kanya. Sir, pasensya na po. Mabilis na sagot ng babaeng aplikante. Humakbang ito palapit. Halos lumuhod na. Ako po si Sheila. Wala po kasi akong mapag-iwanan sa anak ko. Wala na po ang asawa ko at pinalayas na po kami sa inuupahan namin kanina lang. Parang awa niyo na po, sir. Gagawin ko po ang lahat. Magiging tahimik lang po si Zoe. Hindi niyo po mararamdaman na nandito siya. Tinitigan ni Andres ang bata. Zoe. Ang bata ay nakatingin din sa kanya. Walang takot sa mga mata nito, kundi purong pagkamangha. Lolo, ang laki po ng bahay niyo, biglang sabi ng bata. Ang boses nito ay maliit at matinis, umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng dining room. Natigilan si Andres. Lolo? Zoe! Shhh! Saway ni Sheila, halatang natataranta.
Hinila niya ang anak palapit sa kanya at tinakpan ang bibig nito. Sorry po, sir. Sorry po talaga. Tinalikuran sila ni Andres at naglakad papunta sa bintana. Ang tanawin sa labas ay ang kanyang malawak na hardin na wala ng bulaklak, puro tuyong dahon at matataas na damo. Ayoko ng bata dito, sabi ni Andres nang hindi lumilingon. Maingay sila, magulo, kalat. Sir, please po. Narinig niya ang garalgal sa boses ni Sheila. Kahit sa bodega lang po kami matulog. Kahit tirang pagkain lang po. Kailangan lang po talaga ng anak ko ng masisilungan ngayong gabi. Uulan po kasi. At may sakit po siya. Napahinto si Andres. Sa refleksyon sa bintana, nakita niya ang sarili niya. Matanda, maputi na ang buhok, mag-isa. Naalala niya ang gabing namatay si Elena. Umuulan din noon. Huminga siya ng malalim. Pilit na inaalis ang alaalang yon. Bibigyan kita ng trabaho, Sheila, sabi ni Andres. Boses yelo pa rin. Narinig niya ang pagsinghap ng babae. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Huwag ka munang magpasalamat. Humarap si Andres sa kanila. Ang mukha niya ay walang bahid ng awa. May mga patakaran ako. Naglakad siya palapit sa mag-ina hanggang sa mapansin niyang napaatras si Sheila sa takot. Una, turo ni Andres, bawal kayong pumasok sa West Wing. Nandoon ang kwarto ng asawa ko. Walang sino man ang pwedeng tumapak doon. Tumango ng mabilis si Sheila. Pangalawa, pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nakatuon kay Zoe. Ayoko ng makalat. Ayoko ng mga laruan na nagkalat sa pasilyo. Opo, sir. Opo. At pangatlo, yumuko si Andres ng kaunti para magpantay ang mukha niya at ng bata. Nakita niya ang refleksyon ng sarili niyang lungkot sa bilog ng mga mata ni Zoe. Ayoko ng ingay. Sa sandaling iyon, gumalaw si Zoe. Marahil ay dahil sa ngalay o dahil sa takot, nabitawan ng bata ang hawak niyang maliit na latang alkansya. Klang! Tumama ang lata sa makintab na marmol na sahig. Umikot-ikot ito ng mabilis. Lumilikha ng matinis at mahabang tunog na parang nanggugulo sa katahimikan ng mansyon. Klang! 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 Nanigas si Sheila. Nanlaki ang mga mata ni Manang Sol. Para kay Andres, ang tunog na yon ay parang kulog. Binasag nito ang pader na itinayo niya sa paligid ng puso niya. Ang ingay ng buhay na pilit niyang tinatakasan. Tumayo ng tuwid si Andres. Ang mukha niya ay namula sa pinaghalong gulat at galit. Tinitigan niya ang latang alkansya na huminto sa paanan ng mamahaling sapatos niya. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin kay Sheila at Zoe. Ang tingin niya ay nakakapaso, nakakadurog. Isang ingay pa. Halos pabulong na banta ni Don Andres, pero ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na kamatayan. Isang ingay pa mula sa batang ito o sayo. At ipapakaladkad ko kayo palabas ng gate, umulan man o bumagyo. Naiintindihan niyo? Mabilis ang bawat kumpas ng basahan ni Sheila sa makintab na sahig ng pasilyo. Masakit na ang kanyang mga tuhod sa pagkakadapa at namamanhid na ang kanyang mga daliri sa lamig ng tubig, pero hindi siya pwedeng huminto. Bawal huminto. Bawal magpahinga. At higit sa lahat, bawal magingay. Ang bawat sulok ng mansyon ni Don Andres ay parang may mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga painting ng mga ninuno sa dingding ay tila nagbabanta. Ang katahimikan ng bahay ay hindi nakaka-relax. Ito ay nakakasakal. Para itong isang higanteng hawla at siya ang munting ibon na anumang oras ay pwedeng pitasin ng agila. Napatingin si Sheila sa maliit na pintuan ng stockroom sa ilalim ng hagdan. Nakauwang ito ng kaunti. Doon niya itinago si Zoe. Anak, dito ka lang ha? Bulong niya kanina habang inaabutan si Zoe ng isang supot ng biskwit. Laro tayo ng hide and seek. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Taya ang monster kapag nag-ingay ka.
Tumango lang si Zoe noon, yakap-yakap ang kanyang backpack. Ang puso ni Sheila ay nadudurog sa tuwing naaalala niya ang lungkot sa mga mata ng anak. Pero wala siyang choice. Ito lang ang paraan para hindi sila palayasin ng masungit na matanda. Pinunasan ni Sheila ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. 7:00 na ng gabi. Oras ng hapunan ng dawn. Ang ibig sabihin, ito ang pinakadelikadong oras. Narinig niya ang tunog ng bell mula sa kusina. Hudyat iyon ni Manang Sol. Kailangan na niyang tumulong sa pagliligpit ng mga gamit sa dirty kitchen. Dali-daling tumayo si Sheila. Sinilip niya muli ang stockroom. Tahimik. Siguro ay nakatulog na si Zoe sa pagod. Tumakbo siya papunta sa kusina. Ang isip ay lumilipad sa kung ano ang ipapakain niya sa anak mamaya. Siguro ay makakahingi siya ng sobrang tinapay kay Manang Sol. Lumipas ang ilang minuto. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang leeg. Parang may mali. Ang katahimikan, masyadong tahimik. Iniwan niya ang nakabukas na gripo at tumakbo pabalik sa ilalim ng hagdan. Binuksan niya ng malaki ang pinto ng stockroom. Wala si Zoe. Ang supot ng biskwit ay nasa sahig. Ubos na ang laman. Ang backpack ay nandoon, pero ang bata ay wala. Zoe? Pabulong na tawag ni Sheila. Halos lumabas ang puso niya sa kanyang lalamunan. Zoe, nasaan ka? Walang sumagot. Lumingalinga siya. Nakita niya ang maliliit na bakas ng sapatos, putik mula sa ulan kanina, na papunta sa direksyon ng dining room. Nanigas si Sheila. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang dining room. Ang lugar kung saan kumakain ang Don. Ang lugar kung saan bawal ang kahit anong ingay. Dahan-dahan, nanginginig ang mga tuhod, sinundan ni Sheila ang mga bakas. Bawat hakbang ay parang paglapit sa bitayan. Nang makarating siya sa malaking pinto ng dining room na bahagyang nakabukas, sumilip siya. At ang nakita niya ay halos magpatigil ang pagtibok ng puso niya. Nandoon si Zoe. Ang kanyang maliit na anak ay nakatayo sa dulo ng napakahabang mesa. Sa kabilang dulo, nakaupo si Don Andres. Hawak ang tinidor at kutsilyo, nakatigil sa ere, ang paghiwa sa kanyang pagkain. Ang matanda ay nakatitig sa bata. Ang bata ay nakatitig sa matanda. Gusto sanang sumigaw ni Sheila. Gustong tumakbo at hilahin ang anak, pero naunahan siya ng takot. Napako siya sa kinatatayuan niya. Lolo? Basag ng boses ni Zoe sa katahimikan. Nakita ni Sheila ang paggalaw ng panga ni Don Andres. Ang mukha nito ay hindi maipinta, halong gulat at galit. Bakit nandito ka? Mariing tanong ng Don. Ang boses nito ay malalim, parang kulog sa malayo. Di ba sinabi ko sa ina mo na bawal kang lumabas? Hindi natinag si Zoe. Sa halip na matakot, humakbang pa ito ng isang beses palapit. Itinuro ng bata ang napakaraming pagkain sa mesa. Lechon manok, kare-kare, prutas, at iba pa. Nahalatang hindi naman mauubos ng isang tao. Ang dami mong food, Lolo. Inosenteng sabi ni Zoe. Hinintay ni Sheila ang pagsigaw. Hinintay niya ang pagtawag ng security. Pero hindi nagsalita si Andres. Nanatili itong nakatingin sa bata. Tumagilid ang ulo ni Zoe, parang nag-aanalisa. Tumingin siya sa mga bakanting upuan sa paligid ng mesa. 11 upuan na walang laman. Bakit po kayo kumakain mag-isa? Tanong ni Zoe. Sa tanong na yon, parang tumigil ang oras sa loob ng silid. Zoe, impit na bulong ni Sheila sa sarili. Tumutulo na ang luha sa takot. Wala po ba kayong friends? Dagdag pa ng bata. Sabi po kasi ni Mama, sad daw po kapag walang ka-share sa food. Gusto niyo po, share na lang tayo? Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang sumagot sa tanong ng bata. Dahan-dahang binitawan ni Don Andres ang kanyang kubyertos. Klang. Ang tunog ng metal sa porselana
ay parang putok ng baril. Nakita ni Sheila ang panginginig ng mga balikat ng matanda. Ang mukha nito ay unti-unting namula at ang mga ugat sa leeg at noo ay lumabas. Ito na, katapusan na nila. Hindi na nakapagpigil si Sheila. Binuksan niya ng malaki ang pinto at tumakbo papasok. "Zoe!" Sigaw niya. Hinablot niya ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Itinatago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Lumuhod siya sa sahig, nanginginig sa yak. "Sir, patawad po! Patawad po!" Humagulgol si Sheila. Hindi na alintana ang dignidad. Bata lang po siya. Hindi niya po alam ang sinasabi niya. "Parang awa niyo na po. Huwag niyo po kaming palayasin ngayong gabi. Wala po kaming pupuntahan." Naramdaman niya ang pagtayo ni Don Andres. Ang anino ng matanda ay tumakip sa kanilang mag-ina. Napapikit si Sheila, hinihintay ang masasakit na salita o ang paghila sa kanila palabas. "Tumayo ka!" utos ni Andres. Boses na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sheila. Yakap pa rin si Zoe sa kanyang binti. Nakatayo si Don Andres sa harap nila. Ang mukha nito ay puno ng emosyon na hindi maintindihan ni Sheila. Galit ba ito? Lungkot? Itinaas ni Don Andres ang kanyang kanang kamay. Napaatras si Sheila at napapikit. Akala niya ay sasampalin siya nito o ituturo ang pinto. Iniharang niya ang sariling katawan para saluhin ang anumang sakit para kay Zoe. Pero walang tumamang palad. Walang sumigaw na boses. May narinig siyang isang tunog na hindi niya inaasahan. Isang hikbi. Pagdilat ni Sheila, nakita niya ang kamay ni Don Andres na nakataas pa rin sa ere, nanginginig. Pero hindi ito nakakuyom para manakit. Nakabukas ito, parang may inaabot na hindi nakikita. At sa mga mata ng kinatatakutang halimaw ng mansyon, nakita ni Sheila ang pag-agos ng masaganang luha. Hindi alam ni Don Andres kung gaano katagal siyang nakatayo doon habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang humihinga siya ng maluwag. Yung bigat sa dibdib niya, yung batong nakadagan sa puso niya, simula noong mawala si Elena, ay parang nabawasan ng kahit kaunti. Pinunasan niya ang kanyang pisngi gamit ang panyo. Mabilis. Disente, kailangan niyang bawiin ang kanyang dignidad. Tumingin siya sa mag-ina. Nakaluhod pa rin si Sheila sa sahig. Yakap si Zoe, nanginginig sa takot na baka palayasin sila. "Tumayo kayo," utos ni Andres. Ang boses niya ay paos, pero wala na ang talim. Dahan-dahang tumayo si Sheila, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sir, aalis na po kami. Iligpit ko lang po ang gamit namin. Sinabi ko bang umalis kayo?" Putol ni Andres. Natigilan si Sheila. Napatingin ito sa kanya. Gulat at nagtataka. Itinuro ni Andres ang upuan sa kanan niya, ang upuan na laging bakante. "Maupo kayo," sabi niya. "Kumain kayo." "Pipo? Bingi ka ba?" Medyo tumaas ang boses ni Andres, pero agad din siyang bumuntong hininga. "Maraming pagkain. Hindi ko mauubos yan. Sayang naman kung itatapon lang ni Sol." Tumingin siya kay Zoe. Ang bata ay nakatingin sa lechon manok, na parang yun na ang pinakamagandang bagay sa mundo. "Gusto mo ng manok, hindi ba?" tanong ni Andres sa bata. Tumango ng mabilis si Zoe, nakangiti ng malapad. "Opo, favorite ko po yun." "Zoe," saway ni Sheila. "Hayaan mo siya," sabi ni Andres. Hinila niya ang upuan. "Sige na, maupo na kayo bago pa magbago ang isip ko." Sa gabing iyon, ang dining room na dati kasing tahimik ng libingan ay napuno ng tunog ng kubyertos at buhay. Pinanood ni Andres si Zoe habang kumakain ito. May sauce pa sa gilid ng labi ang bata. Magulo itong kumain, malayo sa fine dining etiquette na nakasanayan niya. Pero sa halip na mainis, naramdaman ni Andres ang isang kakaibang init sa kanyang sikmura. Parang may laman na ulit ang bahay.
Kinabukasan, maagang nagising si Andres. Dati ayaw niyang bumangon. Ang bawat umaga ay paalala lang na isa na namang mahabang araw ang kailangan niyang bunuin ng mag-isa. Pero ngayon, may hinahanap ang kanyang mga mata. Lumabas siya sa veranda at tumingin sa ibaba. Nandoon si Zoe, tumatakbo sa damuhan habang nagwawalis si Sheila sa di kalayuan. Ang tawa ng bata ay umaabot hanggang sa kanyang kinatatayuan sa ikalawang palapag. Napatingin si Andres sa isang gate na kinakalawang na sa dulo ng hardin, ang Rose Garden ni Elena. 10 taon na itong nakakandado. Walang sino man ang pwedeng pumasok doon dahil ayaw niyang makita ang mga bulaklak na nalalanta nang wala ang kanyang asawa. Pero habang pinapanood niya si Zoe na hinahabol ang isang paru-paro, naisip niya ang sinabi ng bata kagabi. Share na lang tayo. Bumaba si Andres. Hawak niya ang susi na matagal nang nakatago sa kanyang drawer. Nang makita siya ni Sheila, agad itong huminto sa pagwawalis at yumuko. Good morning po, sir. Tumango lang si Andres at nagdire-diretso sa gate ng Rose Garden. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa kalawanging kandado ay matinis. Kirk, bumukas ang gate. Ang loob ay masukal. Ang mga rosas ay hindi na kasing ganda noong buhay pa si Elena. Pero buhay pa rin ang mga ito. Wild, matatag. Pumasok siya at naramdaman niyang may sumunod. Wow! Nilingon niya si Zoe. Nakanganga ang bata habang nakatingin sa mga bulaklak. Bawal pumasok dito. Striktong sabi ni Andres, pero hindi niya sinarado ang gate. Ang ganda po, Lolo. Hindi pinansin ni Zoe ang babala niya. Tumakbo ito papunta sa isang palumpong ng mga pulang rosas. Akmang pipigilan sana siya ni Andres. Baka matinik ang bata. Pero natigilan siya. Pumita si Zoe ng isang maliit na bulaklak. Hindi ito perpekto. May kaunting sira ang talulot. Pero maingat itong hawak ng bata. Lumapit si Zoe sa kanya. Itinaas nito ang kamay. Inaabot ang bulaklak kay Andres. Para sa iyo po, Lolo, nakangiting sabi ni Zoe. Para hindi ka na sad. Kinuha ni Andres ang bulaklak. Tinitigan niya ito. Naalala niya noong sabihin ni Elena na gusto nilang magkaroon ng anak na babae. Isang batang magmamana ng mga mata ni Elena at ng tapang ni Andres. Isang batang magbibigay sa kanya ng bulaklak sa umaga. Hindi yon nangyari. Namatay ang pangarap na yon kasama ng kanyang asawa. Pero heto, ang isang batang, hindi naman niya kaano-ano, ibinibigay sa kanya ang kapirasong pag-asa na akala niya'y nawala na. Unti-unti, naramdaman ni Andres ang paggalaw ng kanyang mga labi. Ang mga kalamnan sa mukha niya na matagal nang nanigas sa lungkot at galit ay dahan-dahang lumambot. At pagkatapos, ngumiti siya. Isang maliit, tipid, pero totoong ngiti. Sa di kalayuan, nabitawan ni Manang Sol ang hawak niyang tray ng kape. Klang! Napatingin si Andres sa matandang katulong. Nakanganga si Manang Sol. Parang nakakita ng multo. 10 taon. 10 taon na niyang hindi nakikitang ngumiti ang amo niya. Aakmang magsusungit sana ulit si Andres para pagtakpan ng hiya nang biglang tumunog ang telepono sa loob ng bahay. Matinis. Mapilit. Nawala ang nangiti sa labi ni Andres. Ang tunog na yon ay parang babala. Naglakad siya pabalik sa loob. Iniwan si Zoe na naglalaro sa mga bulaklak. Sinagot niya ang telepono sa sala. Hello. Malamig niyang sagot. Daddy. Ang boses sa kabilang linya ay matinis at puno ng pilit na lambing. Kilalang kilala niya ito. Si Vanessa, ang panganay niyang anak. Napatawag ka, sabi ni Andres. Humigpit ang hawak sa telepono. We heard the news, Dad. Mabilis na sabi ni Vanessa. Nawala ang lambing, napalitan ng hinala. May bago raw kayong katulong at may kasama daw na bata. Napatingin si Andres sa labas ng bintana kung saan masayang tumatawa si Zoe habang hinahabol ni Sheila. Ano naman sa inyo? Sagot ni Andres. Pauwi na kami ni Adrian, Dad, sabi ni Vanessa.
Ang boses nito ay may halong pagbabanta na pilit tinatago sa pag-aalala. We need to check on you. Baka kasi inuuto ka na ng mga taong yan. We'll be there in an hour. Binabaan siya ng telepono. Dahan-dahang ibinaba ni Andres ang handset. Tumingin siya ulit sa hardin. Ang araw ay sumisikat pa lang, pero naramdaman na niya ang pagdidilim ng langit. Paparating na sila. Ang mga buwitre ay babalik na sa kanilang pugad. Nabasag ang mapayapang hapon sa mansyon dahil sa ugong ng isang makina. Hindi ito ang karaniwang tunog ng tricycle o lumang jeep na dumadaan sa labas ng gate. Ito ay ang malakas at humahagibis na tunog ng isang mamahaling sasakyan. Isang itim na sports car ang pumasok sa driveway, huminto ng pabigla sa harap ng main door at nag-iwan ng marka ng gulong sa sementadong sahig. Napatigil si Sheila sa pagpupunas ng vase sa sala. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Parang tambol na nagbabadya ng paparating na digmaan. Alam niya kung sino sila. Binalaan na siya ni Manang Sol kanina. Mag-ingat ka. Bulong ng matandang mayordoma kanina habang nanginginig ang boses. Nandyan na sila. Ang mga anak ng Don. Ang mga buwitre. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas ang isang pares ng pulang high heels. Sinundan ito ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida, may malaking salamin sa mata, at buhok na walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Si Vanessa. Sumunod na lumabas sa driver's seat ang isang lalaking mukhang disente sa kanyang polo, pero may tabas ng mukha na nagpapahiwatig ng kayabangan. Si Adrian. Naglakad sila papasok ng mansyon na parang sila ang may-ari ng hangin na hinihinga ng lahat. God, ang init. Reklamo agad ni Vanessa pagkapasok. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at inihagis ito sa sofa nang hindi tumitingin. Inaasahang may sasalo nito. Bakit hindi naka-on ang aircon sa buong bahay? Nagtitipid na ba si Daddy? Sheila! Tawag ni Manang Sol mula sa kusina. Halatang ninenerbiyos. Ang juice! Bilis! Dali-daling kinuha ni Sheila ang tray na may 2 baso ng iced tea. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad papunta sa sala. Nakita niya ang magkapatid na nakaupo na, nakataas ang mga paa sa coffee table, nakakatapos lang niyang linisin. Good afternoon po, ma'am, sir. Bati ni Sheila nang nakayuko. Dahan-dahang lumingon si Vanessa. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na parabang isa siyang ipis na nakapasok sa palasyo. So, panimula ni Vanessa, ang boses ay puno ng panggigigil. Ikaw ang bagong pet ni Daddy? Katulong po, ma'am. Mahinang sagot ni Sheila. Whatever. Irap ni Vanessa. Inabot niya ang baso ng iced tea. Pero bago pa man niya ito mainom, tinaas niya ang baso sa tapat ng ilaw. Kumunot ang noo niya. Ano to? Maarteng tanong ni Vanessa. May dumi? Pipo? Wala po yan, ma'am. Hinugasan ko po ng mabuti. Blag, binitiwan ni Vanessa ang baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang malamig na iced tea ay kumalat sa makintab na sahig at tumalsik sa sapatos ni Sheila. Oops, sabi ni Vanessa. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha. Nadulas. Masyado kasing madulas ang baso. Parang ikaw. Masyadong madumi. Napaluhod agad si Sheila para pulutin ang mga bubog. Sorry po, ma'am. Lilinisin ko po agad. Dapat lang. Singit ni Adrian habang naglalaro sa kanyang cellphone. At siguraduhin mong walang matitira. Mahalang tiles na yan. Habang namumulot ng bubog si Sheila, biglang bumukas ang pinto mula sa hardin. Tumatakbo si Zoe. May hawak na maliit na gumamela. Ang buhok niya ay medyo magulo sa paglalaro. At ang sapatos niya ay may kaunting putik. Mama! Masayang tawag ni Zoe. Luko! Bigay ni Lolo. Natigil si Zoe nang makita niya ang 2 estranghero sa sala at nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig, namumulot ng bubog. Nawala ang ngiti ng bata.
Tumakbo siya palapit kay Sheila at yumakap sa likod nito. Mama, okay ka lang? Tanong ni Zoe, nangingilid ang luha. Tinitigan ni Vanessa si Zoe. Ang mukha ng babae ay napangiwi. Parang nakaamoy ng bulok na basura. Oh my God! Sabi ni Vanessa, tinatakpan ng ilong niya. Adrian, look! Ito ba yon? Ang dugyot naman. Bakit may batang kalye dito? Tumayo si Adrian at lumapit kay Zoe. Napaatras si Zoe. Takot na takot. Hoy bata, duro ni Adrian. Huwag kang didikit sa sofa ha. Baka magkakuto ang furniture namin. Tama na yan. Napalingon silang lahat sa hagdanan. Nakatayo doon si Don Andres. Hawak niya ang kanyang tungkod, pero tuwid ang kanyang tayo. Ang mukha niya ay seryoso, pero may kakaibang pagod sa kanyang mga mata. Daddy! Biglang nagbago ang boses ni Vanessa. Naging matamis ito, parang asukal na may lason. Tumakbo siya palapit at humalik sa pisngi ng ama. We missed you, kaya kami umuwi agad. Nag-aalala kami sa'yo. Hindi gumanti ng yakap si Andres. Tumingin siya kay Sheila na nakaluhod pa rin at kay Zoe na nanginginig sa takot. Bakit nabasag yan? Tanong ni Andres. Siya po kasi, Dad. Turo ni Vanessa kay Sheila. Ang clumsy. Tinuturuan lang namin ng leksyon. Alam mo naman, mahirap na kapag nasanay ang mga katulong na tamad. At yang bata, tinuro niya si Zoe gamit ang kanyang manicured na daliri. Ang ingay, nakaka-stress. Daddy, sigurado ka bang gusto mo silang dito tumira? Baka naman may sakit silang dala. Nakita ni Sheila ang pagyukom ng kamao ni Don Andres. Nakita niya ang pagnanais ng matanda na magsalita, na ipagtanggol sila. Pero nakita rin niya ang pag-aalinlangan. Si Adrian at Vanessa ang mga anak niya. Sila ang dugo at laman niya. Sa loob ng mahabang panahon, nasanay si Andres na ang mga anak niya ang nasusunod para lang magkaroon ng kapayapaan sa pamilya. Linisin mo yan, Sheila. Sa huli ay sabi ni Andres, ang boses niya ay mababa at parang pagod na pagod. At dalhin mo muna si Zoe sa kwarto niyo. Parang sinaksak ang puso ni Sheila. Akala niya ipagtatanggol sila ng Don. Opo, sir. Mahinang sagot niya. Mabilis niyang nilinis ang kalat at hinila si Zoe paalis. Habang naglalakad sila palayo, narinig niya ang tawanan ng magkapatid. See? Narinig niyang bulong ni Adrian kay Vanessa. Weak pa rin si Daddy. Takot pa rin siya sa atin. Sumilip si Sheila bago sumara ang pinto ng pasilyo. Nakita niyang inakbayan ni Adrian at Vanessa ang kanilang ama. Dinadala pabalik sa dining room. Pero nakita rin niya ang paglingon ni Adrian sa direksyon nila. Ang tingin ni Adrian ay matalim, mapanganib. Naglakad si Adrian palapit kay Vanessa at bumulong, pero sapat ang lakas para marinig ni Sheila ang huling mga kataga. Kailangan nating alisin ang mga daga bago pa tuluyang mabaliw ang matanda at palitan ang last will niya. Hindi pwedeng mapunta sa iba ang mana natin. Napahawak si Sheila sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya si Zoe nang mahigpit habang nararamdaman ng lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Nagsimula na ang tunay na bagyo sa loob ng mansyon. Nagsimula ang lahat sa isang nawawalang bagay, maliit, ginto, at luma. Para sa ibang tao, isa lang itong kwintas. Pero para kay Don Andres, ito ang puso niya. Sa loob ng locket na yon ay ang nag-iisang litrato ng kanyang asawang si Elena noong bata pa sila. Ito ang huling bagay na hinahawakan niya bago matulog at ang unang hinahanap niya paggising. Pero ngayong umaga, wala ito sa ibabaw ng kanyang bedside table. Hinalughog ni Andres ang bawat drawer. Inilipat niya ang mga unan, ang kumot, ang mga libro. Wala. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib. Hindi ito pwede. Hindi mawawala si Elena sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Sol! Sigaw ni Andres. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng second floor, puno ng panik at galit. Sol! Pumunta kayo dito! Lahat kayo!
Sa loob ng ilang minuto, nakahilera na ang lahat ng kasambahay sa sala. Nakatayo si Manang Sol, nanginginig. Sa tabi niya ay si Sheila, hawak ng mahigpit ang kamay ni Zoe. Bumaba si Andres ng hagdan, ang mukha ay namumula sa galit. Sa likuran niya, nakasunod sina Adrian at Vanessa na tila nagpipigil ng ngiti. Nasaan? Tanong ni Andres. Ang boses ay nanginginig. Sino ang kumuha ng locket ni Elena? Walang sumagot. Yumuko ang lahat ng kasambahay. Daddy, calm down, sabi ni Vanessa, humahagod sa likod ng ama. Baka naman naiwaglit mo lang? Hindi ako ulyanin, Vanessa. Bulyaw ni Andres. Inilapag ko yon sa table kagabi. Sigurado ako. May pumasok sa kwarto ko. May nagnakaw. Well, lumapit si Adrian sa gitna. Tinitingnan isa-isa ang mga katulong. Kung may nagnakaw, siguro kailangan nating tignan kung sino ang mga bago dito. Di ba? Napatingin si Andres kay Adrian. Sinundan niya ang tingin ng anak papunta kay Sheila. Sir, hindi po. Mabilis na umiling si Sheila, namumutla. Hindi po kami pumasok sa kwarto nyo. Alam niyo po yon. Sinunod po namin ang utos nyo na bawal sa West Wing. Talaga? Taas kilay na tanong ni Vanessa. Di ba yung anak mo? Kung saan-saan sumusuot. Di ba pumasok ngayon sa Rose Garden na bawal din naman? Napatingin si Andres kay Zoe. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Naalala ni Andres ang nangiti ni Zoe kahapon, ang bulaklak na ibinigay nito. Hindi, sabi ng isip ni Andres, hindi magagawa ng batang ito yon. Huwag mong pagbintangan ng bata nang walang ebidensya, Vanessa. Mariing sabi ni Andres. Di maglabasan tayo ng ebidensya. Hamon ni Adrian. I-check natin ang mga gamit nila. Kung wala silang tinatago, hindi sila matatakot. Di ba? Tumingin si Adrian kay Sheila. Okay lang ba, Yaya? Patingin ng bag ng anak mo. Niyakap ni Sheila ang backpack ni Zoe. Sir, mga laruan lang po ang laman nito. At baon niya, wala po kaming ninakaw. Kung wala, di ibigay mo. Biglang hinablot ni Vanessa ang backpack mula kay Sheila. Ma'am, huwag po. Sigaw ni Sheila. Pero huli na. Itinaob ni Vanessa ang backpack sa gitna ng coffee table. Nalaglag ang mga laman nito. Isang lumang manika, isang plastic na water bottle, isang notebook na tila drawing book, mga krayola. At kasabay ng pagulong ng mga krayola, may isang bagay na kumalansing sa salamin ng mesa. Isang gintong kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Parang huminto ang pagtibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang kwintas. Binuksan niya ito. Ang mukha ni Elena ay nakangiti sa kanya. Oh my God! Drama ni Vanessa. Tinatakpan ng bibig. Nasa bag ng bata. Sabi ko na nga ba, ginagamit nila ang bata para magnakaw. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Sheila. Lumuhod sa harap ni Andres. Sir, maniwala po kayo. Hindi po namin alam kung paano napunta dyan yan. Hindi po magnanakaw ang anak ko. Tumingin si Andres kay Sheila. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala sa mga luhang tumutulo sa mata ng babae. Pero hawak niya ang ebidensya. Ang pinakamahalagang bagay sa kanya, nakuha sa bag ng batang pinagkatiwalaan niya. Ang batang pinapasok niya sa puso niya kahit sandali. Mas masakit pala to. Mas masakit ang lokohin ka ng taong nagsimula ka ng mahalin kaysa sa taong kinaiinisan mo na. Zoe? Tawag ni Andres sa bata. Ang boses niya ay basag. Bakit? Bakit? Umiling si Zoe. Umiiyak na rin. Lolo, hindi po ako. May naglagay po niyan sa bag ko nung nag-CR ako. Bad person po. Sinungaling! Sigaw ni Adrian. Natuto na ring magsinungaling. Daddy, kita mo na? Ito ang napapala mo sa pagkupkop sa mga pulubi. Ninanakawan ka na. Ginagago ka pa. Tinitigan ni Andres ang locket. Ang mukha ni Elena ay parang umiiyak din. Bumalik lahat ng sakit. Ang pakiramdam na nag-iisa siya. Ang pakiramdam na lahat ng lumalapit sa kanya
ay may kailangan lang. Pera, mana, gamit. Walang totoong nagmamahal sa kanya. Akala niya, iba si Zoe. Akala niya totoo ang ngiti nito. Isa lang pala itong palabas. Isinara ni Andres ang kanyang kamao. Mahigpit na hawak ang kwintas hanggang sa bumaon ito sa palad niya. Tumigas ang panga niya. Ang init ng pagkalinga na naramdaman niya kahapon ay napalitan ng pamilyar na lamig ng yelo. Umalis kayo, bulong ni Andres. Sir, parang awa niyo na. Lumayas kayo. Ang sigaw ni Don Andres ay yumanig sa buong mansyon. Mas malakas kaysa sa anumang sigaw niya noon. Ito ay sigaw ng isang pusong nagtangkang magbukas pero sinaksak agad. Kunin niyo ang gamit niyo at umalis kayo sa pamamahay ko. Nanggigigil na utos ni Andres. Hindi makatingin kay Zoe dahil natatakot siyang baka lumambot na naman siya. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo kahit kailan. Ngayon din. Security? Tawag ni Adrian. Nakangisi. Ilabas ang mag-inang to. Kalad ka rin kung kailangan. Habang hinihila ng mga guard si Sheila at ang umiiyak na si Zoe palabas ng pinto, nanatiling nakatalikod si Don Andres. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan, kumukulog at kumikidlat. Pero hindi gumalaw si Andres. Nakatayo lang siya doon, hawak ang locket, habang pinakikinggan ang pagmamakaawa ni Sheila na unti-unting lumalayo hanggang sa matabunan ito ng ingay ng ulan at ng saradong pinto. Parang libu-libong karayom ang tumutusok sa balat ni Sheila nang bumuhos ang malakas na ulan. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto, pero mas nangingibabaw ang init ng mga kamay ng security guard na humihila sa kanya palabas ng main door. Kuya, parang awa niyo na! Sigaw ni Sheila, pilit na nagpupumiglas. Ang semento ay madulas at basa. Kahit sa garahe lang, kahit sa waiting shed lang sa labas, huwag niyo kaming itapon sa gitna ng bagyo. Pero hindi nakinig ang mga gwardya. Trabaho lang ito para sa kanila. Utos ng amo. Mama, Mama, iyak ni Zoe, na hawak ng isa pang gwardya sa kabilang braso. Ang maliit na bata ay halos lumulutang na sa ere habang hinihila palayo. Nang makarating sila sa tuktok ng mataas na hagdang bato na pababa sa driveway, binitawan sila ng mga gwardya ng padabog. Nasubsob si Sheila sa basang semento. Agad siyang gumapang palapit kay Zoe at niyakap ito. Basang-basa na sila pareho. Ang manipis na damit ni Zoe ay wala ng silbi laban sa hangin. Akala ko ba sinabing ilabas niyo sa gate? Napatingala si Sheila. Nakatayo sa may pintuan si Vanessa, nakahalukip-kip, tuyong-tuyo at mainit sa ilalim ng bubong ng porch. Sa tabi niya ay si Adrian na nakangisi habang nagsisindi ng sigarilyo. Ma'am Vanessa, gumapang si Sheila palapit sa paanan ng babae. Hindi alintana ang putik sa kanyang tuhod. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon nito. Ma'am, ako na lang po ang palayasin niyo. Ako na lang po ang parusahan niyo. Yung anak ko, may hika po siya. Hindi niya kakayanin ang ulan. Pandiriring tinabig ni Vanessa ang paa niya, dahilan para matumba si Sheila pabalik. Huwag mo akong hawakan, bulyaw ni Vanessa. At huwag ka nang umarte, drama queen. Ang galing niyo talagang mag-ina, no? Akala niyo madadaan niyo si Daddy sa paawa effect. Hindi po kami nagnakaw, ma'am. Tumigil ka na. Humakbang palapit si Vanessa. Ang muka ay puno ng puot. Alam niyo kung ano ang problema sa mga tulad niyo? Kapag binigyan ng kamay, gusto pati braso. Binigyan na kayo ng trabaho, ninakawan niyo pa kami. Akmang duduruin ni Vanessa si Sheila nang biglang sumulpot si Zoe sa gitna. Humarang ang maliit na bata sa harap ng kanyang ina. Ang mga braso ni Zoe ay nakadipa, nanginginig sa ginaw at takot, pero ang mga mata ay matapang na nakatingin kay Vanessa. Bad ka! Sigaw ni Zoe sa gitna ng kulog. Huwag mong aawayin ang mama ko. Bad kayong lahat. Natigilan si Vanessa. Para siyang nasampal sa tapang ng bata.
At sa isang iglap, napalitan ng purong galit ang gulat sa kanyang muka. Ikaw na batang hamog ka! Sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawang kumilos ni Sheila. Nakita niya ang pagtaas ng kamay ni Vanessa. Nakita niya ang pagtulak nito sa balikat ni Zoe. Hindi naman ito sobrang lakas, pero sapat lang. Sapat lang dahil basa ang sahig. Sapat lang dahil nasa gilid sila ng mataas na hagdan. Nadulas ang suot na rubber shoes ni Zoe sa makinis na bato. Zoe! Ang sigaw ni Sheila ay sumabay sa dagundong ng kulog. Parang bumagal ang oras. Kitang-kita ni Sheila ang pagkawala ng balanse ng anak. Ang paglagpas ng maliit na katawan nito sa gilid ng hagdan. Blag. Isang malakas at masakit na tunog ang umalingaw-ngaw kahit sa gitna ng ingay ng ulan. Ang tunog ng buto na tumatama sa semento. Gumulong si Zoe hanggang sa piyakaibabang baitang ng hagdan. At doon, tumigil ang bata. Hindi na ito gumalaw. Zoe! Bumulusok si Sheila pababa ng hagdan. Halos madapa na siya sa pagmamadali. Lumuhod siya sa tabi ng anak at binuhat ang ulo nito. Anak! Anak! Gisising! May mainit na likidot na dumaloy sa kamay ni Sheila. Pula. Masariwa. Sumasama ito sa tubig ulan na umagos sa driveway. Dugo. Ang puting semento ay unti-unting kinukulayan ng pula. Tulong! Tulungan niyo kami! Humagulgol si Sheila. Tumitingin sa mga guwardiya. Kay Vanessa. Kay Adrian. Pero walang gumalaw. Nakatayo lang si Vanessa sa taas ng hagdan. Nakatakip ang kamay sa bibig. Nanlalaki ang mga mata. Si Adrian ay napatapon ng sigarilyo. Namumutla. Alam nilang sumobra sila. Anak, huwag mo akong iiwan. Zoe, please. Iyak ni Sheila. Niyayakap ang walang malay na katawan ng anak sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ng padabog ang main door. Tumakbo palabas si Don Andres. Wala siyang dalang payong. Wala siyang suot na sapatos. Nakita niya siguro ang nangyari mula sa bintana. O narinig niya ang sigaw ni Sheila na tumagos sa pader ng mansyon. Hindi pinansin ni Andres ang ulan. Hindi niya pinansin ang pananakit ng rayuma sa kanyang mga tuhod. Bumaba siya ng hagdan ng mabilis, halos madulas pa hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan ni Sheila. Napasinghap si Andres nang makita niya ang dugo. Ang dugo ng batang nagbigay sa kanya ng bulaklak kanina lang. Ang dugo ng batang tumawag sa kanya ng lolo nung wala nang ibang gumagawa. Sir, ang anak ko. Humihikbi si Sheila. Nanginginig ang buong katawan habang inaabot si Zoe kay Andres. Walang salitang namutawi sa bibig ni Don Andres. Kinuha niya si Zoe mula sa mga bisig ni Sheila. Binuhat niya ang bata na parang isang babasaging kristal. Naramdaman niya ang init ng dugo nito sa kanyang mamahaling damit. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si Don Andres. Tumingin siya sa itaas ng hagdan. Kay Vanessa, kay Adrian. Ang mukha ni Don Andres ay basa ng ulan at luha. Pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Wala na ang pag-aalinlangan kanina. Wala na ang pagmamahal ng maisang ama na laging nagpapatawad. Sa mga sandaling iyon, habang hawak ang duguan at walang malay na si Zoe, ang nakikita lang ni Don Andres sa tuktok ng hagdan ay hindi na kanyang mga anak. Nakikita na niya ang mga halimaw na tunay na sumira sa kanyang buhay. At ang tingin na ibinigay niya sa kanila ay nangangako ng isang bagay na mas malupit pa sa bagyo. Pagbabayad. Beep! 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 Ang tunog ng heart monitor ang tanging naririnig ni Don Andres sa loob ng pribadong kwarto ng ospital. Ang bawat beep ay parang orasan na bumibilang sa bawat segundong lumilipas na hindi pa nagigising ang batang si Zoe. Nakaupo si Andres sa gilid ng kama. Hawak niya ang maliit na kamay ng bata. Ang kamay na ito, na puno ng galos at nakakabit sa dextrose, ay napakalamig. Sa kabilang gilid, nakayuko si Sheila. Tahimik itong umiiyak, hawak ang rosaryo. Nagdarasal sa lahat ng santo, pero hindi nagdarasal si Andres. Wala siyang panahon para sa Diyos ngayon.
Ang isip niya ay nasa impyerno. Huminga siya ng malalim. Amoy alkohol, amoy gamot, amoy kamatayan. Sa labas ng pinto, sa may hallway, naririnig niya ang mga boses. Mahina, pero dahil nakabukas ng kaunti ang pinto, dinig na dinig niya ang bawat salita. Paano kung magdemanda ang babaeng yan? Boses yun ni Adrian. Walang bahid ng pag-aalala, kundi purong irita. Dad will be furious. Baka mabawasan ang trust fund natin pambayad sa settlement. Don't worry, sagot ni Vanessa. Ako ang bahala. Palalabasin nating aksidente. Tutal, magnanakaw naman sila, di ba? Sino ang maniniwala sa katulong na nagnakaw ng heirloom ng pamilya? Baka nga sabihin ng mga tao na karma niya yan. Napahigpit ang hawak ni Andres sa kamay ni Zoe. Ang mga anak niya, ang laman at dugo niya. Nasa labas sila, hindi nagtatanong kung buhay pa ba ang bata, kundi nag-aalala sa pera at sa imahe nila. Bumukas ang pinto. Pumasok ang head of security ni Andres na si Chief Rivera. May dala itong tablet. Ang mukha ng opisyal ay seryoso. Halos takot na tumingin sa mata ng Don. Don Andres, bulong ni Rivera. Nakuha na po namin ang footage mula sa hidden camera sa dining room at sa hallway. Yung camera na ipinakabit nyo noong nakaraan na hindi alam ni Sir Adrian at Ma'am Vanessa. Inabot ni Rivera ang tablet. Kinuha ito ni Andres. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang play button. Sa screen, nakita niya ang dining room bago ang gulo. Walang tao. Maya-maya, pumasok si Vanessa. Tumingin ito sa paligid. Mabilis ang galaw. Kinuha nito ang locket ni Elena mula sa mesa kung saan naiwan ni Andres. Napatigil si Andres sa paghinga. Sa video, nakita niyang binuksan ni Vanessa ang backpack ni Zoe na nakapatong sa upuan. Inihulog nito ang kwintas sa loob, isinara ang bag, at mabilis na lumabas na parang walang nangyari. Sunod na video, sa may hagdanan, umuulan. Nakita niya ang pagharang ni Zoe. Nakita niya ang galit sa mukha ni Vanessa at nakita niya, malinaw pa sa sikat ng araw, ang sadyang pagtulak ng kamay ni Vanessa sa balikat ng bata. Ibinaba ni Andres ang tablet sa kanyang hita. Nanlabo ang kanyang paningin. Hindi dahil sa luha, kundi sa tindi ng galit na umaakyat sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Hindi aksidente, pinlano, sinadya, walang awa. Ang mga halimaw na pinalaki niya sa luho at yaman ay naging mga tunay na demonyo. At siya ang naging kasangkapan ng mga ito. Muntik na niyang itapon ang mag-ina dahil sa isang kasinungalingan. Kung namatay si Zoe, ang dugo nito ay nasa mga kamay din niya. Rivera, tawag ni Andres. Ang boses niya ay napakahina pero napatindig ng balahibo ng security chief. Sir, ihanda mo ang sasakyan at tawagan mo ang abogado ko. Ngayon din. Akmang tatayo na sana si Andres nang biglang gumalaw ang kamay na hawak niya. Zoe? Bulong ni Andres halos hindi makahinga. Napatingin din si Sheila. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at inilapit ang mukha sa anak. Anak, naririnig mo ba si Mama? Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Zoe. Mabigat pa ang mga ito, parang hirap na hirap imulat. Pero unti-unti, sumilip ang pamilyar na kislap ng kanyang mga mata, bagaman pagod at nanlalabo. Ang unang hinanap ng tingin ng bata ay ang kanyang ina. Mama, mahinang ungol ni Zoe. Ang boses niya ay garalgal at tuyot. Masakit po. Nandito si Mama, anak. Nandito ako. Hagulgol ni Sheila. Hinahalikan ng noo ng bata ng paulit-ulit. Gagaling ka. Magiging okay ka. Pagkatapos, lumipat ang tingin ni Zoe sa matandang lalaki na nakahawak sa kanyang kamay. Nakita niya ang namumulang mga mata ni Don Andres. Nakita niya ang lungkot na nakaukit sa mukha nito. Pilit nang ngumiti si Zoe kahit hirap na hirap. Lolo?
Bulong ng bata. Napaupo ng maayos si Andres. Inilapit niya ang kanyang tainga. Nandito ako, apo. Nandito si Lolo. Huminga ng malalim si Zoe. Parang iniipon ang lahat ng lakas niya para magsalita. Sorry po, Lolo, sabi ng bata. Sorry po kung maingay ako. Sorry po kung nabasag ko ang katahimikan niyo. Parang dinurog ang puso ni Andres. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtulak sa kanya, sa kabila ng sakit, ang iniisip pa rin ng bata ay ang binalaang ingay na ayaw ng matanda. Huwag kang mag-sorry. Nanginginig na sagot ni Andres. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Wala kang kasalanan, Zoe. Wala kang kasalanan. Lolo, huwag ka na pong sad, ha? Dagdag pa ni Zoe, habang unti-unting pumipikit ulit dahil sa gamot. Bati na po tayo. Di ba friends na tayo? Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Andres at pumatak sa kumot. Oo, Zoe, sagot niya ng may diin. Best friends tayo. Pangako yan. Nang makatulog ulit si Zoe ng mahimbing, dahan-dahang binitawan ni Andres ang kamay ng bata. Inayos niya ang kumot nito. Tumingin siya kay Sheila. Bantayan mo siya. Utos ni Andres. Ang boses niya ay nagbago na naman. Wala na ang garalgal. Ito na ulit ang boses ng Don. Matatag, malamig, at puno ng kapangyarihan. Huwag kang aalis sa tabi niya kahit anong mangyari. Saan po kayo pupunta, sir? Tanong ni Sheila. Nakaramdam ng kaba sa tono ng matanda. Tumayo si Andres. Inayos niya ang gusot sa kanyang coat. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang muka. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang lalaking handa ng pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. Ang tunay niyang pamilya. May tatapusin lang ako, sagot ni Andres. Lumingon siya kay Chief Rivera na nakatayo sa gilid. Rivera, utos ni Andres. Bantayan mo ang pinto. Walang makakapasok dito kundi ang mga doktor. Kahit sino. Naiintindihan mo? Yes, sir. Naglakad si Don Andres papunta sa pinto. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng desisyon. Sa labas ng kwarto, rinig niya pa rin ang boses ni na Adrian at Vanessa. Tumatawa sila ng mahina. Siguro ay nagbibiruan tungkol sa kung saan sila kakain ng dinner pagkatapos ng abala na ito. Hinawakan ni Andres ang door handle. Malamig ang metal. Sa loob ng maraming taon, naging bilanggo siya ng lungkot dahil sa pagkawala ng asawa niya. Naging bulag siya sa kasamaan ng mga anak niya dahil sa pagnanais niyang buuin ang pamilya. Pero ngayong gabi, namulat na siya. Gising na ang halimaw. Pero hindi ito ang halimaw na kinatatakutan ng mga katulong. Ito ang halimaw na kakain sa mga buwitreng nagtangkang saktan ang kanyang tahanan. Pinihit ni Andres ang seradura at binuksan ang pinto ng malakas. Blag. Tumigil ang tawanan sa hallway. Dahan-dahang lumabas si Don Andres. Tuwidang tayo. Taas ang noo. Ang tingin niya ay nakapako kina Adrian at Vanessa na gulat na napatingin sa kanya. Daddy? Tawag ni Vanessa. Pilit nang ngumiti. Gising na ba ang bata? Pwede na ba tayong umuwi? Tinitigan sila ni Andres. Walang emosyon, walang awa. Oo, sagot ni Andres. Ang boses niya ay parang hatol ng kamatayan. Uuwi na tayo dahil oras na para magligpit ng kalat. Mabigat ang hangin sa loob ng private conference room ng ospital. Nakaupo sina Adrian at Vanessa sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Pareho silang mukhang naiinip. Panay ang tingin ni Adrian sa kanyang relo. Habang si Vanessa ay abala sa pag-aayos ng kanyang make-up, pilit na tinatakpan ng eye bags na dulot ng puyat. Pero hindi puyat sa pag-aalala. Puyat sa inis. Dad, ano ba talagang ginagawa natin dito? Reklamo ni Vanessa nang bumukas ang pinto at pumasok si Don Andres. Gusto ko nang umuwi. Ang baho ng ospital. Amoy mahirap. Hindi sumagot si Don Andres. Sa halip, sinenyasan niya ang lalaking kasunod niya na pumasok.
Si Attorney Gozon, ang family lawyer. May dala itong makapal na brown envelope. Agad na lumiwanag ang mukha ni Adrian. Umayos siya ng upo. Attorney, nandito ka pala. Bati ni Adrian. Sabay siko kay Vanessa. Sabi ko sa'yo aayusin na ni Daddy ang settlement. Siguro pipirma na tayo ng quitclaim para hindi makapagreklamo ang katulong na yon. Good, irap ni Vanessa. Siguraduhin yung sapat ang bayad para tumahimik sila at lumayas na sa buhay natin. Tumayo si Don Andres sa kabisera ng mesa. Ang kanyang anino ay bumabalot sa buong silid. Tinitigan niya ang 2 taong nasa harap niya. Noong mga bata pa sila, nakikita niya ang sarili niya sa mga ito. Pero ngayon, wala na siyang makita kundi mga estranghero. Mga linta na sumisipsip sa dugo niya at sa yaman pa niya. Tama ka, Adrian. Panimula ni Andres. Ang boses niya ay kalmado pero may lamig na tumatagos sa buto. Nandito si attorney para ayusin ang lahat para matapos na ang gulong ito. Kinuha ni Andres ang brown envelope mula sa abogado. Inihagis niya ito sa gitna ng mesa, blag. Dumulas ang envelope at tumigil sa tapat ni Vanessa. Ano to? Tanong ng babae. Buksan mo. Nakataas ang kilay na binuksan ni Vanessa ang envelope. Inilabas niya ang mga laman nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang mga litrato at kumalat ang mga ito sa mesa. Si Adrian, na naku-curious, ay dumampot ng isa. Nanigas siya. Ang mga litrato ay malinaw na printout mula sa CCTV footage. Frame 1, ang kamay ni Vanessa na inilalagay ang locket sa backpack ni Zoe. Frame 2, ang pagtulak ni Vanessa kay Zoe sa hagdanan. Frame 3, ang pagtalikod nila habang nakabulagta ang bata sa ulan. Namutla si Vanessa, ang kanyang mapupulang labi ay nanginig. Di Dad! Nauutal na, sabi ni Vanessa. Tumingin siya sa ama, pagkatapos kay Adrian, pagkatapos sa abogado. Dad, fake to, edited to. Maniniwala ka ba sa pictures lang? Set up to ng mga security guard mo. May video, putol ni Andres. Napanood ko ang bawat segundo, Vanessa. Napanood ko kung paano mo babuyin ang alaala ng nanay mo sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kwintas niya para lang manira ng inosenteng tao. At napanood ko. Pumiyok ang boses ni Andres sa tindi ng galit. Kung paano mo tinulak ang isang batang walang kalaban-laban. Hindi ko sinasadya. Sigaw ni Vanessa tumatayo. Dad, nadulas lang siya. Aksidente. Umupo ka. Ang sigaw ni Don Andres ay yumanig sa 4 na sulok ng kwarto. Napaupo pabalik si Vanessa. Nanginginig sa takot na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Lumapit si Andres sa kanila. Ipinatong niya ang parehong kamay sa mesa. Sa loob ng maraming taon, pikit mata kong pinalampas ang mga ugali niyo, sabi ni Andres, tumutulo ang luha sa galit. Inisip ko, baka kulang lang kayo sa aruga dahil nawala ang mami niyo. Inisip ko, baka kasalanan ko kasi naging busy ako sa negosyo. Tumingin siya kay Adrian. Binigay ko ang lahat ng luho niyo, kotse, kondo, travel, pera. Tumingin siya kay Vanessa. Pero anong ginawa niyo? Lumaki kayong mga halimaw, mga walang puso. Muntik na kayong pumatay ng bata kagabi. At hanggang ngayon, wala akong narinig na pagsisisi. Ang inaalala niyo lang ay ang pera niyo. Dad, please! Sumingit si Adrian. Pinapawisan na ng malapot. We can fix this. Huwag tayong mag-iskandalo. Magkano ba ang gusto nila? Babayaran namin. Tumawa si Andres. Isang tawang mapait at walang saya. Pera pa rin. Iling ni Andres. Yan lang ang alam niyong lengguwahe. Pwes, magkaintindihan tayo gamit ang lengguwaheng yan. Sumenya si Andres kay Attorney Gozon. Naglabas ang abogado ng 2 dokumento. Inilapag niya ang mga ito sa harap ni na Adrian at Vanessa. Ano to? Tanong ni Adrian. Ang bagong last will and testament ko. Sagot ni Andre.
At ang dokumento ng pagtatakwil sa inyo bilang mga tagapagmana, parang binuhusan ng malamig na tubig ang magkapatid. Dad, hindi mo pwedeng gawin to! Sigaw ni Vanessa, umiiyak na sa panik. Anak mo kami. Karapatan namin yan. Wala kayong karapatan sa kahit ano na galing sa akin, madiing sabi ni Andres. Simula sa oras na ito, freeze na ang lahat ng bank accounts nyo. Ang mga credit card nyo cut na. Ang mga kotse at kondo na nakapangalan sa kumpanya, babawiin ko bukas na bukas din. Saan kami pupulutin? Sigaw ni Adrian. Papatayin mo ba kami sa gutom? Naglakad si Andres papunta sa pinto. Binuksan niya ito. Sa labas, naghihintay ang mga pulis at ang security team ng ospital. Wala akong pakialam. Sagot ni Andres nang hindi lumilingon. Matatanda na kayo. Matuto kayong mabuhay sa sarili niyong pawis, hindi sa dugo ng ibang tao. Dad! Daddy, please! Lumuhod si Vanessa, kumapit sa binti ng ama. Dad, sorry na. Hindi na mauulit. Patawarin mo kami. Tinabig ni Andres ang kamay ng anak. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Dugo ko nga ang nananalaytay sa inyo. Bulong ni Andres, ang boses ay puno ng pighati. Pero ang batang tinulak niyo sa hagdan. Siya ang may puso ko. Tumango si Andres sa mga pulis. Chief, ilabas niyo na sila. At kung magpupumilit silang pumasok ulit sa kumpanya o sa mansyon ko, ipakulong niyo sila sa kasong attempted murder at theft. Dad! Huwag! Dad! Nagkagulo sa kwarto. Hinuli ng mga pulis sina Adrian at Vanessa. Nagpupumiglas sila. Sumisigaw, nagmumura. Ang mga eleganteng damit ni Vanessa ay nagusot. Ang maangas na porma ni Adrian ay nawala. Habang pinusasan siya, pinanood lang sila ni Andres habang kinakaladkad sila palayo sa hallway. Ang mga sigaw nila ay unti-unting humina. Hanggang sa tuluyan ng lamunin ng katahimikan ng ospital. Naiwan si Don Andres sa gitna ng hallway. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader para hindi matumba. Masakit. Sobrang sakit na itakwil ang sariling anak. Walang magulang ang nangarap na gawin ito. Pero kailangan. Para sa hustisya. Para kay Zoe. Lumapit si Attorney Gozon at inabutan siya ng tubig. Okay lang po kayo, Don Andres? Uminom si Andres at huminga ng malalim. Inayos niya ang kanyang coat. Ngayon lang, Attorney. Sagot ni Andres. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Zoe. Ngayon lang ako naging okay sa loob ng mahabang panahon. Naglakad siya pabalik sa kwarto kung saan naroon ang bago niyang pamilya. Ang pamilyang hindi kadugo. Pero pinili siya. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Sheila na nakaupo pa rin sa tabi ng kama. Hinahaplos ang ulo ni Zoe na mahimbing na natutulog. Nang makita siya ni Sheila, ngumiti ito nang may halong pag-aalala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andres na nakauwi na siya. Isinara niya ang pinto. Sa labas, tapos na ang bagyo. Paseo, maliwanag ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon. Wala na ang makakapal na kurtinang dating humaharang sa liwanag. Wala na rin ang amoy ng luma at amag na dating bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Ngayon, ang hangin ay amoy preskong bulaklak at bagong lutong tinapay. Tumayo si Sheila sa gitna ng dining room. Pinagmasdan niya ang mahabang mesa. Dati, ito ang lugar na pinakakinatatakutan niya. Dito siya muntik mapalayas dahil sa isang tanong. Dito naghahari ang nakabibinging katahimikan ni Don Andres. Pero ngayon, ang mesa ay puno ng kulay. May vase ng mga sariwang rosas sa gitna. Mga rosas na pinitas mismo ni Don Andres at ni Zoe kaninang umaga mula sa hardin. Ang mga plato ay nakahanda hindi para sa isa, kundi para sa 3. 1 taon. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing puno ng ulan at luha. Napangiti si Sheila habang inaayos ang placemat. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng simpleng blusa at palda. Maayos at disente. Hindi na siya basta yaya dito. Siya na ang nagpapatakbo ng kabahayan,
ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng Don. Mama! Taya! Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang mabilis na hangin. Tumakbo si Zoe paikot sa mesa. Ang buhok niya ay mahaba na at nakatali ng ribbon. Ang mga pisngi niya ay mamula-mula sa kalusugan, malayo sa maputla at sakitin na batang dumating dito noon. Ang tunog ng kanyang pagtakbo ay umaalingaw-ngaw sa sahig. Blag, blag, blag. Dati, ito ang tunog na magpapalitaw sa galit ng halimaw ng mansyon. Zoe, dahan-dahan lang, saway ni Sheila nang nakangiti. Baka madulas ka. Hayaan mo siya, Sheila. Napalingon si Sheila sa may pintuan. Pumasok si Don Andres. Medyo mabagal na ang lakad niya at mas maputi na ang buhok. Pero ang mukha niya ay aliwalas. Wala na ang kunot sa noo. Wala na ang bigat sa balikat. Naglakad ang matanda palapit kay Zoe at pabirong kiniliti ang bata. Huli ka! Tawa ni Andres. Humagalpak ng tawa si Zoe. Ang tawa nila ay punong-puno ng buhay. Sumasayaw sa hangin at tinatalo ang anumang lungkot na naiwan sa mga dingding ng mansyon. Lolo, gutom na po ako. Reklamo ni Zoe habang humahawak sa tiyan. Ako rin, apo. Sagot ni Andres. Tumingin ito kay Sheila. Handa na ba ang tanghalian? O kailangan pa nating mag-order ng pizza? Naku, sir. Iling ni Sheila. Niluto ko po ang favorite niyong sinigang. Sayang naman kung magpipizza tayo. Mabuti, kindat ni Andres. Dahil sawang-sawa na ako sa pizza, maupo na tayo. Hinila ni Andres ang upuan para kay Zoe. Pagkatapos, hinila niya ang upuan sa tabi nito at tumingin kay Sheila. Sheila, maupo ka na. Kahit ilang buwan na nila itong ginagawa, minsan ay naiilang pa rin si Sheila. Ang maupo sa parehong mesa kasama ang isang bilyonaryo, ang ituring na kapamilya at hindi empleyado? Salamat po, sir, sabi ni Sheila habang umuupo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Sabi ni Andres habang nilalagyan ng kanin ang plato ni Zoe. Huwag mo na akong tawaging sir kapag kumakain tayo. Andres na lang. O kung gusto mo, tatay. Tutal, mas anak pa ang turing ko sa'yo kaysa sa mga... Tumigil sandali si Andres. Alam ni Sheila ang iniisip niya, si Adrian at Vanessa. Nabalitaan nilang naghihirap na ang dalawa ngayon, palipat-lipat ng matitirhan, puno ng utang. Minsan ay sumubok silang tumawag, pero hindi na sila kinausap ni Andres. Masakit, pero alam nilang lahat na iyon ang tamang gawin. Opo, tatay, sagot ni Sheila, nangingilid ang luha sa tuwa. Nagsimula silang kumain. Hindi tahimik, maingay. Nagkukwento si Zoe tungkol sa school, kung paano siya nakakuha ng star sa drawing. Nagkukwento si Andres tungkol sa mga bagong tinanim nilang orchids. Nagkukwento si Sheila tungkol sa palengke. Ang tunog ng kutsara at tinidor, ang tawanan, ang kwentuhan, ito ang musika ng isang tahanan. Nang matapos ang tanghalian, kinuha ni Andres ang kanyang tungkod at tumayo. Naglakad siya papunta sa may bintana, kung saan nakapatong ang isang maliit na frame. Ang litrato ni Elena. Lumapit si Zoe sa kanya at humawak sa binti ng matanda. Lolo, kinakausap mo po ba si Lola Elena? Tanong ng bata. Oo, apo, sagot ni Andres. Hinahaplos ang buhok ni Zoe. Ano pong sabi niyo sa kanya? Ngumiti si Andres. Tumingin siya sa litrato ng asawa. Sa liwanag ng araw, parang lalong kuminang ang ngiti ni Elena sa litrato. Parang sinasabi nitong, Salamat, Andres. Salamat at hindi mo hinayaang mamatay ang puso mo. Humarap si Andres kay Sheila at Zoe. Ang 2 taong pumulot sa kanya noong siya'y durog na durog na. Ang 2 taong nagturo sa kanya na ang pamilya ay hindi na susukat sa dugo, kundi sa pagmamahal. Sabi ko sa kanya. Bulong ni Andres, puno ng kapayapaan ang boses. Tumingin siya sa paligid ng mansyon na dati isang malungkot na kulungan, pero ngayon ay isa ng tunay na paraiso. Sabi ko, huwag na siyang mag-alala.
dahil hindi na ako naliligaw. Hinawakan ni Andres ang kamay ni Zoe sa kanan at inabot ang kamay ni Sheila sa kaliwa. Nahanap ko na ang daan pa uwi.